Magandang gabi mga ka-amazing! Ako ang inyong tagapagkwento mula sa Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories. At narito tayo ngayon para sa isang kwentong magpapakaba, magpapaisip at magbibigay sa atin ng mga hindi inaasahang aral. Handa na ba kayo? Ang pamagat ng ating kwento ngayon ay Bus ng Mga Multo. Isang kwento ng mga kaluluwang naglalakbay sa isang bus na may nakatagong misteryo. Isang biyahe na hindi alam kung saan patungo. Pero tiyak, walang makakaligtas sa mga kwento ng nakaraan at pag-asa ng hinaharap. Kaya, mga ka-amazing, simulan na natin ang kwento. Sumama kayo sa amin sa isang paglalakbay na magbubukas ng mga mata at magdadala ng bagong pananaw sa bawat kaluluwa. Huwag palampasin ang bawat sandali at maglakbay na tayo sa mga kalsadang hindi pa natatahak. Tara, magsimula na tayo! Makulimlim ang gabi sa bayan ng San Roque, isang liblib na lugar sa bulubunduking bahagi ng Quezon. Alas 11 na ng gabi nang dumating sa terminal ang huling biyahe ng Bus 207 ng kumpanyang Silangan Transit. Madalang na ang mga pasahero sa ganitong oras, kaya't laking pagtataka ni Mang Ernesto, ang veteranong driver, nang makita niyang puno agad ng mga pasahero ang bus. Aba, ang dami niyong sakay. Akala ko ako lang at ang konduktor ko ang maglalakbay. Wika niya habang inaayos ang side mirror. Tumango lamang ang mga pasahero, tahimik at hindi kumikibo. Kuya Erning, may mga sakay na ba tayo kanina? Tanong ni Lando, ang batang konduktor na bagong salta lang mula sa Bicol. Wala pa. Ngayon lang sila dumating, pero ayos lang, at least hindi tayo palugi. Sagot ni Mang Ernesto sabay ngiti. Pinindot niya ang buzzer at nagsimula na silang bumiyahe patungo sa kabilang bayan, Santa Lucia. Habang binabaybay nila ang madilim at likulikong kalsada, napansin ni Lando na tila ba malamig sa loob ng bus. Kahit patay naman ang aircon. Napatigil siya sa pag-iikot nang mapansin niyang may isang batang babae sa hulihan ng bus na walang kasama. Miss, nasaan ang mga magulang mo? Tanong ni Lando habang lumapit. Tumingin sa kanya ang bata, pero hindi nagsalita. Mapuputla ang mga labi at tila may sugat sa noo. Bago pa man makapagtanong muli si Lando, biglang may humawak sa kanyang balikat mula sa likod. Isang matandang lalaki na halos wala ng buhok at may malaking hiwa sa leeg. Uuwi na kami. Bulong ng matanda. Napaatras si Lando at napatingin sa paligid. Lahat ng pasahero ay nakatingin na sa kanya. Walang emosyon ang mga mukha at ang ilan ay tila may bahid ng dugo ang mga damit. Mang Ernesto, huminto ka! Sigaw ni Lando habang nagmamadaling bumalik sa unahan. Bakit? Anong problema? Tanong ni Ernesto habang mahigpit na hawak ang manibela. Yung mga pasahero, mga multo sila, Mang Ernesto. Tingnan niyo sila, may sugat, may dugo. Hindi sila normal. Lumingon si Mang Ernesto sa rearview mirror. Sandaling katahimikan. Napakuyom siya sa manibela. Alam ko, Lando. Ha? Alam ko na simula't-simula pa na sila na yon. Matagal ko nang ginagawa to. Hindi makapaniwala si Lando sa narinig. Anong ibig mong sabihin? Isang gabi, ilang taon na ang nakalipas, may naaksidenteng bus sa mismong rutang to. Buong sakay, lahat sila patay. Ako ang driver. Natigilan si Lando. Iibig mong sabihin,
Ikaw ang may sala. Oo, pero hindi ko sinasadya. Nagloko ang preno. Hanggang ngayon, binabalikan nila ako. Hindi ako pinapatawad. Kada taon sa petsang yon, bumabalik sila para sumakay. Biglang nagbago ang itsura ng paligid. Ang mga poste ng kalsada ay parang nawawala at ang paligid ay naging puro usok at anino. Ang bus ay tila hindi na nasa kalsada kundi sa isang dilim na parang walang katapusan. Hindi ito totoo. Panaginip lang to. Bulong ni Lando nanginginig. Isang babaeng nakaputi ang lumapit sa unahan. Hawak niya ang isang baby na may dugong umaagos mula sa ulo. Ikaw, ang dahilan kaya kami nandito, anya habang nakatingin kay Ernesto. Patawad? Patawarin niyo ako, sabi ni Mang Ernesto habang napapaluha. Hindi kumibo ang babae. Hinawakan lamang niya si Mang Ernesto sa braso at biglang nagdilim ang kanyang paningin. Napaatras si Lando nang makita niyang nanlilimahid sa dugo ang buong harapan ng bus. Si Mang Ernesto ay biglang nangisay at sa isang iglap bumagsak sa manibela. Mang Ernesto, sigaw ni Lando. Biglang nagliko ang manibela. Umuga ang buong bus. Ang mga multong pasahero ay sabay-sabay na tumingala at isa-isa silang naglabasan ng mga sigaw. Hindi ordinaryong sigaw, kundi parang sabay-sabay na daing ng mga patay. Ang boses nila ay parang galing sa ilalim ng lupa. Napilitan si Lando na hawakan ang manibela upang hindi sila tuluyang mahulog sa bangin. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit niyang in-straight ang bus. Di ako marunong magmaneho, bulalas niya habang umiiwas sa isang malaking punong kahoy sa gilid ng kalsada. Bigla, isang lalaki ang tumayo mula sa gitna ng aisle. Wala itong mata, puro butas lang ang mga mata nito. Nagsalita ito, paos ang tinig, tulungan mo kaming makauwi. Saan ba kayo uuwi? Anong kailangan niyo sa amin? Tanong ni Lando. Hindi sumagot ang lalaki. Sa halip tinuro nito ang isang lumang gusali na bahagyang nasisinaga ng buwan sa may gilid ng kalsada. May lumang karatula na halos hindi na mabasa. Santa Lucia Memorial Grounds, closed since 1997. Lando, na walang ibang magawa, ay inilipat ang manibela papunta sa direksyon ng sementeryo. Sa bawat metro ng nilalakbay ng bus, papalapit doon, unti-unting nawawala ang mga pasahero. Ang babae at ang batang may sugat sa ulo na unang naglaho. Sumunod ang matandang lalaki na may hiwa sa leeg. Hanggang sa si Lando na lang ang natira sa bus. Huminto siya sa mismong tapat ng tarangkahan ng sementeryo. Tahimik, hindi na umaandar ang makina ng bus. Walang tunog, kahit kuliglig ay parang nawala. Wala na ba sila? Tanong niya sa sarili habang bumababa ng bus. Paglapag ng kanyang paa sa sementeryo, may narinig siyang kaluskos mula sa loob ng madilim na gusali. Humawak siya sa kanyang pulso, pinipigilan ang sariling manginig. Lando, muling lumitaw si Mang Ernesto. Ngayon ay kulay abo na ang balat. Parang naaagnas. Hindi pa sila tapos. Babalik pa sila. At ngayon, ikaw na ang susunod na driver. Hindi ko gagawin to. Bulalas ni Lando, patakbo na sana palayo. Pero bumalot sa kanya ang malamig na hangin. At sa paligid, bumangon ang mga aninong wala sa hulma ng tao. Punit-punit ang anyo. May nakakabit na seatbelt sa leeg. Ang iba'y parang pinisil ng makina.
Isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa itaas ng mga puno. Ang sino mang makakita sa aming pagbalik, kailangang sumama sa biyahe. Lando ay napaatras hanggang sa mabangga ang likod niya sa isang poste. Nang tumingin siya pabalik sa bus, hindi na ito bus ng Silangan Transit. Ito ay luma, sunog, kalawangin. Ang windshield ay may marka pa ng dugo. At sa likod nito, may karatula. Bus 207, biyahe ng mga kaluluwa. Sumakay kung handang hindi na bumaba. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng bus. Nanatiling bukas ang pinto ng bus habang lumalalim ang katahimikan sa paligid. Si Lando, halos hindi na makahinga, ay nakatayo sa harap nito, nanginginig. Sa loob ng bus, wala na ang mga bangkay, wala na rin ang mga multo. Pero ang bawat upuan ay may bakas ng kung ano. Dugo, abo at anino. Hindi ako sasakay, bulong niya. Ngunit isang kamay ang biglang sumunggab sa kanyang braso. Isang babae, mga nasa edad 30, may sunog sa kalahating mukha, ngunit buhay ang mga mata. Hindi ka dapat nandito, sabi niya. Umalis ka na habang may pagkakataon pa. Sino ka? Melissa. Isa ako sa mga survivor ng aksidenteng yon. Pero hindi ako nakatakas ng buo. Nakakita ako ng artikulo dati. May isang nakaligtas. Ikaw ba yon? Bulong ni Lando, tumango si Melissa. Pero hindi ako lubusang buhay. Kalahati ko. Naiwang nakagapos sa bus na yon. Tulungan mo ako. Gusto ko lang makaalis dito. Pakiusap ni Lando. Hindi mo basta-basta matatakasan ang biyahe. Kailangan mong malaman kung bakit ikaw ang napili. Hindi ko alam. Ako'y isang konduktor lang. First week ko lang to. Hindi aksidente. Ang mga multo, hinahanap nila ang may koneksyon sa kanilang pagkamatay. May dala kang kasaysayan, Lando. Tanungin mo ang pamilya mo tungkol sa pinsan mong si Noel. Si Kuya Noel? Anong kinalaman niya dito? Siya ang dating konduktor ng Bus 207. Siya ang nakipag-away kay Mang Ernesto noong gabing yon dahil sa alitan nila nabaling ang atensyon ni Ernesto habang nagmamaneho. Hindi na siyasat iyon sa investigasyon pero iyon ang naging sanhi ng aksidente. Napaluhod si Lando, hawak ang ulo. Hindi ko alam to. Walang nagsabi sa akin. Ngayon, alam mo na. Pero hindi pa tapos ang biyahe. May utang pa ang dugo. Biglang kumidlat. Sandaling lumitaw ang mga aninong saksi sa aksidente. Isa-isa silang lumapit, hindi bilang multo, kundi bilang alaala. Pinapakita sa kanya ang eksaktong nangyari, ang away, ang pagliko, ang sigaw ng mga bata, ang sabog. Ikaw ang bagong saksi. Ikaw ang magdadala ng katotohanan, bulong ni Melissa. Pero para magawa mo yon, kailangan mong sumakay. Sumulyap si Lando sa bus. Ngayon ay maliwanag sa loob. Wala na ang mga dugo, wala na ang itim na usok. Sa halip, tila isang ordinaryong bus ito, pero puno ng katahimikan at bigat. Hawak ni Lando ang hawakan ng pinto. Tinitigan niya si Melissa. Kung sasakay ako, makakaalis pa ba ako? Kapag naisulat mo ang buo nilang kwento, kapag nailantad mo ang totoo, doon lang matatapos ang biyahe. Umangat ang pinto, bumukas muli ang ilaw sa loob. Sa hulihan, may bakanteng upuan. Sumakay si Lando. Isa-isa, hakbang, hanggang sa siya ay nakaupo. Sa labas, nagmistulang naglaho ang bus sa isang kisap mata. Sa bayan ng San Roque,
Kinabukasan, nagising ang barangay tanod sa sigaw ng isang mangingisda. May bus sa gilid ng ilog. Lumang-luma pero may sakay. Agad dumating ang mga awtoridad. Nang buksan ang bus, wala ni isang tao. Pero sa upuan sa harap, may isang lumang notebook na may pamagat. Ang biyahe ng mga multo, ang totoong nangyari sa Bus 207. Sa barangay hall ng San Roque, nakapalibot ang mga pulis, kagawad at ilang osisero sa mesa kung saan nakapatong ang notebook na natagpuan sa loob ng bus. Basang-basa ito, amoy kalawang at lumang papel. Pero malinaw ang pamagat sa pabalat. Ang biyahe ng mga multo, ang totoong nangyari sa Bus 207. Kanino kaya ito galing? Tanong ni Kapitan Esteban habang dahan-dahang binubuklat ang pahina. Wala pong pangalan, Kap, sagot ng isang pulis. Pero may sulat sa loob, parang journal. Pinasa nila ang unang pahina. Ako si Lando. Kung nababasa mo ito, baka isa ka sa mga may kakayahang makita ang hindi nakikita. Ang bus na yan, hindi. Yan basta-basta nawawala. Bumabalik yan sa mga taong kailangang makaalam ng totoo. Habang nagbabasa sila sa malayo, sa isang lugar na hindi maipaliwanag kung nasaan, muling bumukas ang ilaw ng Bus 207. Si Lando ngayon ay nakaupo sa hulihan. Hawak-hawak ang isang bagong notebook. Sa bawat pahina, isinusulat niya ang mga kwento ng bawat pasaherong sumasakay muli. Mga kwentong hindi nailathala, mga kwentong iniwan ng panahon. Lumapit si Melissa sa kanya. Pit-pit ang isang papel. May bagong sumakay. Bata? Tanong ni Lando, lalaking teenager. Mukhang na-aksidente sa motorsiklo. Walang helmet, taga Bulacan. Anong pangalan? Paulo. Namatay kahapon. Pero sabi niya, hindi raw siya patay. Gising daw siya, pero hindi niya makita ang katawan niya. Tumango si Lando. Isa na namang kaluluwang nawawala. Tumayo siya at lumapit sa binata. Nakatitig lang ito sa bintana, nakakunot ang noo. Paulo, tawag ni Lando. Anong lugar to? Bakit ako? Nandito. Tanong ni Paulo. Hindi lumilingon. Busto. Pero hindi pangkaraniwan. Nandito ka kasi. May hindi ka patanggap. Anong hindi ko tanggap? Nasa daan lang ako kagabi. Tapos may ilaw. Tapos biglang itim lahat. Lumuhod si Lando sa harap niya. Kailangan mong maalala ang huli mong alaala. Kapag naalala mo, makakausad ka. Kapag naalala mo, makakahanap ka ng daan pa uwi. Uuwi, hindi sa bahay, sa kapayapaan. Biglang lumiwanag ang bintana. Mula sa labas, nakita ni Paulo ang sarili niyang katawan, nakaratay sa ICU, may tubo sa bibig, at umiiyak ang kanyang ina sa gilid ng kama. Buhay pa ako, bulong niya. Hindi pa huli ang lahat, sagot ni Lando. Kung kaya mong bumalik, gawin mo na. Ngumiti si Paulo at dahan-dahang nawala sa kanyang upuan. Naiwang nakabukas ang bintana ng bus at isang malakas na ihip ng hangin ang pumasok, tumama kay Lando. Isa na namang kaluluwang nailigtas, sabi ni Melissa. Ngunit biglang nagdilim ang ilaw sa loob ng bus. Lumabas ang isang nilalang mula sa likod. Hindi tao, isang aninong walang mukha, balot ng usok at may mga mata sa dibdib, likod at palad. Tapos na ang pagliligtas, sabi ng nilalang. Panahon na para sa pagsingil. Napalingon si Lando. Anong ibig mong sabihin? Matagal ka nang hinahanap, hindi lang ng mga multo, kundi ng mga nilalang na naninilong sa pagitan ng kamatayan at limot.
Pumagitna ang anino sa gitna ng bus. Biglang nag-iba ang itsura ng paligid. Ang mga bintana ay naging salamin at sa bawat salamin ay may nakasulat na pangalan. Lahat ng mga nawawalang katauhan na hindi kailanman natagpuan. Si Melissa ay napaatras. Lando, hindi tumulto. Alam ko. Tumayo si Lando, pinuksan ang kanyang notebook at inilabas ang isang pahina na may kakaibang tinta. Itim na parang langis at nakasulat sa Latin. Kilala kita, sabi ni Lando sa nilalang. Isa ka sa mga tagapangalaga ng limot. Pero hindi pa ito ang wakas ko. Hindi pa, sagot ng nilalang. Pero malapit na. Sa San Roque, sa gitna ng gabi, isang batang babae ang lumapit sa terminal. Suot niya ang lumang uniforme ng estudyante. Hawak-hawak ang isang litrato ng isang bus. Kuya, tanong niya sa isang tanod, kailan babalik ang bus 207? Tahimik ang tanod, hindi makasagot. Tinitigan niya ang batang babae na tila hindi nararamdaman ang malamig na hangin ng gabi. Maputla ito, parang hindi na humihinga. Pero malinaw ang liwanag sa kanyang mga mata. Bata, bakit mo hinahanap yang bus na yan? Tanong ng tanod, unti-unting kinikilabutan. Hinahanap ko si Kuya Lando, sagot ng bata. Pinakita ang larawan niya kasama ang isang mas nakatatandang lalaki. Si Lando, naka-uniforme ng konduktor, nakangiti habang karga ang bata. Tito ko, siya, sabi nila na wala na raw siya. Pero alam kong nandyan pa. Napatingin ang tanod sa notebook na ibinilin ng mga pulis. Lalong lumamig ang paligid. Sa kabilang dako, sa loob ng bus 207, nananatiling tahimik si Lando habang kaharap ang nilalang ng limot. Tila gumagalaw ang paligid. Ang kisame ay umuukit ng mga hugis ng hukay. Ang sahig ay nagiging parang lapida. Hindi mo ako matatakasan, wika ng nilalang. Boses nitong parang tunog ng punit na papel at kalampag ng bakal. Hindi ako tatakas, sagot ni Lando. Pero hindi rin ako titigil hanggat may kaluluwang hindi pa nakauuwi. Tulad ng batang iyan. Itinuro ng nilalang ang lumalabas na imahe sa isa sa mga salamin. Ang batang babae sa terminal. Pamangkin ko yan, si Bianca. Nilapitan ni Lando ang salamin. Buhay pa siya, pero naglalakad sa gilid ng linya. Nasa bingit. Isang pagkakamali lang at pupunta siya rito. Hindi ko hahayaan, sagot ni Lando. Pinuksan niya muli ang kanyang notebook. Sa loob nito, may lihim na pahina. May hugis ng isang lumang tiket. May mga salitang nakasulat sa tinta ng dugo. Balik kung ang buhay ay nagnanais pa. Tigil kung ang kamatayan ay tanggap na. Ibinuka ni Lando ang kanyang palad. Mula rito, lumabas ang liwanag na parang sinag ng araw sa loob ng bus. Ang nilalang ng limot ay napaatras. Naglalagablab ang kanyang mga mata sa galit. Wala kang karapatang gamitin yan. May karapatan ang bawat buhay na bumalik kung hindi pa ito tapos. Sigaw ni Lando. Sa labas ng bus, nagsimulang umikot ang mundo. Bumilis ang paligid. Ang mga kaluluwang natulungan ni Lando ay muling lumitaw. Nakalinya, nagsisindi ng liwanag mula sa kanilang mga puso. Mga liwanag na tila nagbibigay ng lakas kay Lando. Ang bus ay nagsimulang magbago. Ang makaluma at kalawangin nitong anyo ay unti-unting bumabalik sa dati. Malinis, bago, at may pangalan sa harap. Siyang kanda ito, Transit, espesyal na biyahe.
para sa mga nawawala. Ang nilalang ng limot ay naglaho sa isang sigaw. Naiwan ang isang abo na kumapit sa sahig ng bus. Isang marka ng pabilog na may mga mata sa gilid. Parang panunood ng isang hindi tapos na kwento. Melissa, tawag ni Lando. Tayo na. May isa pa tayong kailangang balikan. Ang pamangkin mo, sagot ni Melissa. Siya ang susunod? Hindi kung maaabutan natin siya. Sa San Roque Terminal, biglang tumigil ang lahat ng tunog. Ang mga poste ng ilaw ay kumikislap. Tumigil sa pagtayo ang tanod. Sumipol ang hangin. May lumang preno na pumreno. Pumasok sa terminal ang isang bus na hindi dapat naroon. Bago ito, pero may aura ng lamig at alaala. Sa ibabaw ng windshield nakasulat, Silangan, Transit, para kay Bianca. Namangha ang batang babae. Kuya, bumukas ang pinto. Tahimik na tumingin si Bianca sa bukas na pinto ng bus. Ang malamig na hangin na kanina'y nagpapanginig sa tanod ay tila naging banayad na haplos sa kanya. Isa, dalawa, tatlong hakbang sa bawat paglapit niya, parang humihina ang ingay ng mundo sa paligid. Bianca! Tawag ng tanod, ngunit tila hindi na siya naririnig ng bata. Nakatitig lamang ito sa loob ng bus at doon sa unang upuan sa kanan nakaupo si Lando. Suot pa rin ang kanyang uniforme, nakangiti. Kuya, bulong ni Bianca. Ikaw nga. Bianca, halika, mahinang sabi ni Lando. Sabay abot ng kamay. Patay ka na ba? Hindi pa tapos ang kwento ko. Ganon din ikaw. Umakyat si Bianca sa bus. Sa pag-apak niya sa huling hakbang ng hagdan, biglang bumalik ang mga tunog ng mundo sa paligid. Muling nag-ilaw ng maliwanag ang terminal at ang tanod ay napaatras sa gulat. Sa loob ng bus, tumabi si Bianca kay Lando. Bakit mo ako hinatid dito? Bumalik ka sa terminal dahil may hinahanap ka. Hindi ako lang iyon. Anong ibig mong sabihin? May iniwan ka. Pumikit si Lando at unti-unting lumitaw ang imahe sa salamin sa gilid ng bus. Ang ina ni Bianca umiiyak sa ospital. May hawak itong damit ng bata. May galos pa ang kanyang braso. Nakita rin doon ang kwarto ng bata. Magulo, may nakabukas na bintana. May mga bakas ng putik sa sahig. Hindi aksidente ang paglabas mo ng bahay, di ba? Tanong ni Lando. Tumango si Bianca. Nangingilid ang luha. Galit ako noon. Akala ko, hindi nila ako mahal. Kaya ka lumakad papunta sa terminal? Oo, gusto ko sanang hanapin si Mama. Gusto ko siyang takutin para mag-alala siya. Pero hindi ko alam na may sasakyan na dadaan. Pumikit si Bianca. Hindi ko naramdaman. Bigla lang dilim. Tapos, eto na. Hinawakan ni Lando ang kamay ng bata. May pagkakataon ka pa, pero kailangan mong pumili. Gusto mo bang bumalik? Gusto ko, mahinang sagot ni Bianca. Gusto kong sabihing sorry kay Mama. Bumukas ang pinto ng bus. Sa labas, imbes na terminal, nakita ni Bianca ang ospital. Ang katawan niya ay nasa kama, may benda sa ulo, habang ang ina niya ay umiiyak, yakap ang laruan niyang si Coco, isang sirang teddy bear. Pumunta ka na, Bianca, ani Lando. Sabihin mo sa kanya, sabihin mong hindi siya nawalan. Tumayo si Bianca. Sa huling sandali, niyakap niya si Lando. Babalik ka rin ba? Marami pa akong kailangang tulungan. Pero, magkikita rin tayo uli. Ngumiti si Bianca at sa isang kisap mata, nawala siya mula sa loob ng bus. Naiwan si Lando sa kanyang upuan. Nakamasid sa salamin
kung saan unti-unting nagiging mas maliwanag ang imahe ng ospital. Ang ina ni Bianca napasigaw sa tuwa nang biglang kumilos ang anak sa kama, muling huminga. Lumapit si Melissa sa kanya. Dalawa na ang nailigtas mo. Dalawa na ang bumalik. Pero parami na rin ng parami ang gustong sumakay. Dumadami ang naliligaw. Dumadami ang nakakalimot na may halaga pa ang buhay nila. Dahan-dahang umusad ang bus sa dilim. Sa labas ng bintana, naglalakbay ito sa mga lugar na hindi matutukoy sa mapa. Mga lansangan ng alaala, mga istasyon ng pagsisisi. Sa isang kalsadang masukal sa Maynila, isang lalaking nasa edad 40 ang nakaupo sa bangketa. May hawak na bote ng alak, namumugto ang mata. Nakatingin siya sa litrato ng anak niyang nawawala. Isang bus ang huminto sa likod niya. Tahimik, walang tunog ng makina. Sa loob nito, nagbukas ang pinto. Isang bagong biyahe ang magsisimula. Napasandal sa pader si Mang Ernesto, 43 anyos, dating driver ng truck, ngayon ay lasing araw-araw. Halos hindi na niya matandaan kung anong petsa na. Ang tanging malinaw sa kanyang alaala ay ang gabi ng Disyembre. Ang gabing nawala ang kanyang anak na si Junie matapos silang mag-away. Isang sigaw, isang sampal, tapos biglang nawala na lang ang bata. Ikaw kasi, lasing ka na naman nun. Sigaw ng konsensya niya. Tumakbo yung bata palabas sa ulan. Dahil doon, araw-araw, 12:00 ng gabi, nag-aabang siya sa kalsadang iyon. Nagbabaka sakali. Ngunit ngayong gabi, may kakaiba. Wala pang 1 minuto ang nakakalipas, may humintong bus sa kanyang likuran. Tahimik, wala man lang tunog ng makina o preno. Paglingon niya, nakita niya agad ang liwanag sa loob. Kakaiba. Parang maliwanag pero walang pinagkukunan ng ilaw. May babaeng konduktor sa pintuan, si Melissa. Boss, sakay ka. Ano to, biyahe ng alaala? Mas malapit sa totoo kaysa akala mo. Napangiti si Mang Ernesto pero may luha sa gilid ng mata. May bayad ba to? Ang tanong. Kaya mo bang harapin ang totoo? Sa loob ng bus, naupo siya sa tabi ng bintana. Doon, unti-unting nagbago ang tanawin sa labas. Hindi na ang lansangan ng Maynila, kundi ang eskinita kung saan huling nakita si Junie. Umuulan, parang pelikula sa kanyang alaala. Sa bawat patak ng ulan sa salamin, bumubuo ito ng mga mukha. Mga mukhang hinahanap niya. Lumapit si Lando at iniabot ang isang lumang payong. Kilalang kilala ka ng bus, anya. Anong ibig sabihin yan? Hindi lang ito sasakyan. Isa itong alaala. Isa itong silip sa mga dapat mong harapin. Biglang lumabas sa salamin ang imahe ni Junie. Basa, nanginginig, tumatakbo sa gitna ng ulan. May hawak siyang maliit na bag. Ang bag na si Ernesto rin, ang bumili para sa anak. Saan siya papunta? Tanong ni Ernesto. Sa terminal ng Silangan Transit, sagot ni Melissa. Yun ang takbo ng bata. Akala niya nandun ang nanay niya. Pero hindi siya umabot. Bakit? Kasi hindi mo siya sinundan. Nahulog siya sa bangin sa dulo ng daan. Nang dahil sa dilim, ulan at galit. Napasigaw si Mang Ernesto. Hindi! Hindi ko alam. Umugong ang loob ng bus, parang lumindol. Ang kisame ay parang gumuho saglit. At sa ilalim ng upuan ni Ernesto, lumitaw ang isang punit-punit na laruan. Isang maliit na tren na gawa sa kahoy. Laruan ni Junie. Pumikit si Ernesto. Pinulot ang tren.
Magpatawad, anak. At mula sa bintana, bumalik ang tanawin. Hindi na ulan, hindi na dilim, kundi ang araw na magkasama silang namamasyal ni Juni. Tumatawa, sakay ng karnabal na tren. Juni, pulong niya. Sa kabilang upuan, lumitaw ang isang batang lalaki. Tumingin kay Ernesto at ngumiti. Pa! Napahagulgol si Ernesto. Tumayo at niyakap ang anak. Gusto mong sumama sa kanya? Tanong ni Lando. Pwede. Hindi pa oras mo, pero pwede mong iligtas ang sarili mo. At panaginipan siyang masaya sa halip na nawawala. Tumango si Ernesto, pinikit ang mga mata. Nang imulat niya ito, nasa ospital na siya, nakaratay sa ER, overdose sa alak, pero may tibok pa ang puso. Sa gilid, nandoon ang kapatid niyang babae, umiiyak at nananalangin. Sa bus, ngumiti si Melissa. Isa na naman. Pero kapalit ng isang kaluluwang hindi na makakabalik, sagot ni Lando. Muling umusad ang bus. Sa paligid, ang mga poste ng ilaw sa lansangan ay nagsimulang magbago. Nagiging mga anino ng mga taong nawawala sa kanilang sarili. Mula sa taas ng langit, bumaba ang ulap. Sa gitna ng ulap, isang tore. Itim, mataas, walang bintana, ngunit may pintuang nakanganga. Isa itong paanyaya, isa itong banta. Lando, o ni Melissa. Hindi lang mga multo ang humahabol sa bus natin. Alam ko, sagot ni Lando. At oras na para harapin sila. Sa San Roque, nabalitaan ng mga awtoridad na may 3 katao ang sabay-sabay na gumising sa ospital. Lahat dati nasa koma. Lahat sila bago magkamalay ay binanggit ang parehong pangalan, Bus 200. San Roque Police Station. 3:00 ng madaling araw. Maingay ang radyo ng mga pulis sa gitna ng katahimikan. Ilang araw na silang nakakatanggap ng mga ulat ukol sa isang bus na bigla na lang sumusulpot sa iba't ibang bahagi ng bansa. Minsan sa probinsya, minsan sa gitna ng EDSA. Lagi itong pareho. Bus 207, kulay itim na may pilak na guhit at laging may pasaherong nawawala na o galing sa koma. Sir, ani PO3 Ariola habang lumalapit sa hepe. Nakausap ko na po ang 3 galing koma. Iba-ibang kaso, iba-ibang ospital, pero lahat sila may iisang kwento, isang bus, isang konduktor at isang lalaking matangkad na parang driver. Then, nagsasabi ba sila ng totoo o epekto lang ng trauma? Tingnan niyo po ito, sabay abot ng notebook ng isang batang babae, si Bianca. Ito po ang iginuhit niya pagkagising, yung itsura ng bus. Ang hepe, si Major Andres, ay biglang natigilan. Kilala niya ang hugis ng bus sa drawing. Ito ang Silangan Transit. Sir, tanong ni Ariola. Ito ang bus company na nasunog sa Bulacan noong 1996. 7 bus ang nasira at 16 ang namatay sa sunog. Isa sa mga bus na iyon, ang Unit 207, hindi na nakita matapos ang sunog. Parang naglaho. Nagkatinginan ang mga pulis. Isang tahimik na kaba ang bumalot sa paligid. Sir, kung totoo tong sinasabi nila, baka hindi lang ito urban legend. Baka may nangyayaring hindi natin kayang ipaliwanag. Patawag mo ang lahat ng istasyon sa buong Luzon. Ipagkalat na kung may makitang bus na walang plaka, walang terminal at kulay itim. Huwag lapitan. Tumawag agad sa atin. Sa ere, ilang milya sa taas ng realidad, sa gitna ng ulap at aninong kakulay ng abo, patuloy na tinatahak ng Bus 207 ang kalsadang hindi nakikita ng ordinaryong mata.
Ang paligid ay puro dilim at mga anyong walang mata. Parang usok na may hugis ng mga mukhang sigaw lang ang kaya. Lando, wika ni Melissa habang tinitingnan ang tore sa malayo. Ito na ang tore ng limot. Dito dinadala ang mga kaluluwang sumuko na. Yung mga hindi na naniniwalang may halaga pa sila. May nagsisimula na namang pumanig sa kanila. Tiningnan ni Lando ang salamin ng bus. Sa likuran, dumarami na naman ang mga nilalang na tila multo, pero hindi mga kaluluwa, mga anino ng takot, galit at pagsuko. Kung hindi natin maabot ang tore, kakainin nito ang daan pabalik. Sa tore ng limot, isang nilalang na tinatawag lamang na tagapagturo ang nanatiling nakaupo sa trono ng anino. Hindi siya halimaw pero hindi rin tao. Ang katawan niya ay punong-puno ng mga piraso ng papel, mga liham na hindi na ipadala, mga sulat ng pamamaalam. Sa kanyang harapan ay isang lumang mesa na may iisang libro. Nakatala dito ang mga pangalan ng lahat ng nawawala, pisikal man o espiritual, at sa pinakahuling pahina ay isang bagong pangalan, Lando Corpus. Malapit ka na, bulong ng tagapagturo habang hinihipo ang tinta. At pagdating mo rito, wala nang babalikan. Sa kabilang dulo ng kalsada ng ulap, bumagal ang takbo ng Bus 207. Sa harap nila ay isang batang babae, mukhang nasa 11 o 12 taong gulang. Nakaupo sa gitna ng daan, yakap-yakap ang kanyang sarili at walang saplot sa paa. Umiiyak siya pero walang tunog. Pumreno si Lando. Melissa, mahina niyang wika. Ito ang una nating pasaherong hindi papatay pero nasa bingit. Baka pwede pa siyang balikan, pero kailangan nating malaman ang pangalan niya. Lumapit si Lando at sa pagbaba niya ng bus, huminto ang lahat ng hangin sa paligid. Anak, tawag niya sa bata. Anong pangalan mo? Ngunit bago ito makasagot, nagsimulang mabasag ang ulap sa paligid. Mula sa lupa, lumitaw ang mga kamay, itim, mahahaba, parang usok na may kuko. Isang tinig mula sa tore ang sumigaw. Siya ay amin na. Humakbang si Lando palapit sa batang babae habang unti-unting lumalapit ang mga kamay na itim mula sa ulap. Ang bawat hakbang ay tila mabigat, parang nilalabanan ng daan mismo ang kanyang paglapit. Si Melissa ay nanatiling nasa pintuan ng bus. Handang isara ito kung kinakailangan, pero hindi inaalis ang tingin sa paligid. Nakabantay sa mga anyong humihiwalay na mula sa ulap. Anak, bulong ni Lando habang lumuhod sa harap ng bata. Ano ang pangalan mo? Hindi pa rin siya nagsasalita. Nanginginig ito, nakayuko. Pero sa palad ng bata, may hawak siyang sulat, gula-gulanit, basa ng luha at dugo. Marahang inabot ni Lando ang papel. Binasa niya ito. Dear Ma, pasensya na po kung hindi ako naging mabuting anak. Ayoko na po. Pagod na po ako. Andrea. Pagkabasa niya nito, lumakas ang hangin at nagsimulang magbago ang paligid. Ang ulap ay naging pader. Ang lupa ay naging bubungan. At sila'y biglang nasa itaas ng isang gusali, isang abandonadong eskwelahan sa Quezon City. Si Andrea, 12 anyos, ay nakatayo sa gilid ng rooftop, handang tumalon. Lando! Sigaw ni Melissa mula sa bus, na ngayoy tila nakapark sa mismong gilid ng bubong, parang kabahagi na ng espasyo ng alaala. Pero hindi sumagot si Lando. Tumingin siya sa paligid. Sa likuran, naroon ang anyo ng kanyang dating sarili.
nakaupo sa loob ng isang kulungan ng alaala, kasabay ang daan-daang papel na sulat ng mga batang nawala ng pag-asa. Biglang bumigat ang paligid. Isang aninong hugis tao ang bumangon sa likod ni Andrea. Itim, mahaba ang katawan at parang binuo mula sa lahat ng salitang masakit na natanggap ng bata. Hindi ka nila kailangan. Wala kang silbi. Mas masaya silang wala ka. Ito ang mga salitang paulit-ulit na sinasabi ng anino kay Andrea habang unti-unti na itong umaangat sa ere. Parang may kabig sa kanyang likod. Hindi, sigaw ni Lando. Andrea! Muling tumingin ang bata. Sa wakas, nagsalita siya. Hindi ako mahal ng mga magulang ko. Lumapit si Lando, nilabanan ng lakas ng hangin. Pero may nagmamahal pa sa'yo. Baka hindi nila alam kung paano ipakita. Baka sugatan din sila. Pero hindi ito ang katapusan mo, Andrea. Hindi mo ako kilala. Ngunit sa puntong iyon, may bumukas na pinto sa bus. Isang matandang babae, may hawak na rosaryo ang bumaba. Anak, napatingin si Andrea. Lola. Oh, anak, mahal na mahal ka namin. Huwag kang bibitaw. Si Andrea ay natigilan, tumigil ang anino sa pagbulong. Pero nagiba ng anyo, naging mas malaki, mas mabaluktot, at tumingin ng diretso kay Lando. Isa kang sagabal, Lando. Sino ka para iligtas ang mga di mo kilala? Tumayo si Lando, humarap sa nilalang, at tiningnan ito sa mata. Ako, ang taong hindi sumuko kahit minsang gusto ko na ring mawala. Sa isang iglap, sumiklab ng liwanag ang katawan ni Lando. Ang lupa ay lumindol. Ang anino ay napasigaw. At sa gitna ng puting liwanag, nabasag ito sa pira-pirasong usok. Nahulog si Andrea, pero nasa lubong siya ng bisig ni Lando. Nagising si Andrea sa isang ospital sa Quezon City. Sa tabi ng kama, naroon ang kanyang lola, umiiyak at yakap-yakap ang kamay niya. Ako na ang bahala sa iyo, anak. Hindi ka na babalik doon sa bahay na yon. Sa tabi ng kama, may hawak siyang lumang papel. Ang sulat na gustong iwanan ni Andrea sa mundo. Pero ngayon, may bago ng sulat sa likod nito. Salamat sa bus 207. Sa tore ng limot, ang tagapagturo ay napasulyap sa kanyang libro. Isa na namang pangalan ang biglang naglaho. Lando, bulong nito. Napapansin ka na nila. Sa likuran ng tagapagturo, may isa pang nilalang na lumitaw. Mas mataas, mas madilim, at may mga pakpak na parang sirang tela. Panahon na para bumaba tayo sa mundo. Samantala, sa San Roque Police Station, tumawag ang isang babae mula sa Surigao. Ang sabi niya, nakita raw ng anak niyang lalaki ang isang bus na hindi humihinto sa terminal. Pero may babaeng konduktor nang initian siya, sabay sabing, babalikan ka namin. Anong numero ng bus, ma'am? Tanong ni PO3 Ariola. 207, sagot ng babae. Pareho ng sinasabi sa balita. Pero ito ang hindi ko maintindihan. Po, yung anak ko, matagal nang patay. Sa tore ng limot, sa dulo ng ulap, yung nilalang na may pakpak, mas mataas at mas madilim kaysa lahat ng nilalang na nakatagpo ni Lando, ay lumapit sa tagapagturo. Ang mga pakpak nito ay naglalabas ng malamig na hangin at sa bawat kisap ng mata, tila lumalapit ang dilim sa paligid. Siya na ba? Tanong ng tagapagturo. Oo, pagdating ni Lando, tapos na ang lahat. Hinawakan ng nilalang ang mesa at ang mga pangalan sa aklat ng mga nawawala ay nagsimulang magbago. Ang mga pangalan ng mga kaluluwa
na pinili nilang lisanin ang mundong ibabaw ay nagsimulang magliwanag at maglaho isang-isa. Ngunit may isa pang pangalan na naiwan, nakatala sa ilalim ng huling pahina, Lando Corpus. Ito ang huling hakbang, ani ng nilalang na may pakpak habang tinitingnan ang pangalan. Pagbabalik ni Lando, ang bawat nawawalang kaluluwa ay magkakaroon ng pagkakataong lumisan. Ngunit may isang magbabalik. Tiningnan ng tagapagturo ang nilalang. Ano ang ibig mong sabihin? Ang nilalang ay ngumisi at bago pa makapagsalita, sumabog ang liwanag mula sa tore. Isang daloy ng hangin at mga ulap ang dumaan sa kalsada ng ulap. At sa bawat sandali, nagsimulang magbago ang paligid. Mula sa dilim, nagiging maliwanag ang lahat. At mula sa gitna ng ulap, nagsimulang magbukas ang isang daan patungo sa mundo. Sa Cushing, San Roque Police Station, may isa na namang pasaherong nakakita ng bus ay ulat ni PO3 Ariola. Mabilis na tumayo si Major Andres, kinuha ang telepono. Tawagan ang mga patrol kung may Bus 207 na muling dumaan sa inyong lugar, hindi na dapat lapitan. Ipakalat sa buong Luzon. Nagkatinginan ang mga pulis. Ang mga pangalan ng mga nawawala ay patuloy na lumalabas sa mga ulat, pati na ang mga pangalan na hindi na nila nakilala. Ang mga pasaherong bumangon mula sa koma, ang mga hindi papatay, ngunit natagpuan ang kanilang mga kaluluwa sa gitna ng ulap, ay patuloy na lumilipad mula sa iba't ibang lugar. Ang misteryo ng Bus 207 ay hindi pa natatapos. Hindi pa rin nakaliligtas ang lahat. Sa huling biyahe ng Bus 207, sa isang huling pagkakataon, huminto ang bus sa isang tahimik na kalsada. Isang matandang bayan, puno ng mga ligaya at kalungkutan. Isang lugar na puno ng mga alaala ng mga kaluluwang bumalik. Sa loob ng bus, wala na si Lando, wala na si Melissa. Ang lahat ng pasahero ay napuno ng katahimikan at ang mga dilim sa paligid ay nagsimulang magbago. Si Andrea, si Bianca, si Mang Ernesto at ang mga kaluluwang na-save, lahat sila ay nakaupo, tahimik, nagmamasid sa harap. Mula sa bintana, nakita nila ang isang matandang simbahan sa gitna ng bayan. At mula dito, isang bagong araw ang sumik. Nagdapo ang unang sinag ng araw sa bubong ng simbahan. Dumating na ang oras. Ang mga kaluluwa ng mga nawawala, ng mga nagkamali, ng mga naghanap ng pag-asa ay natagpuan na ang kanilang kapayapaan. Sa isang parke, sa isang probinsya, isang batang lalaki na may hawak na laruang tren ang humihinto sa gitna ng kalsadang iyon, saksi sa huling pahiwatig ng Bus 207. At sa bawat pag-apak ng kanyang mga paa sa mga daan, natutunan niyang ang bawat hakbang ay may dahilan. Ang bawat biyahe ay may katapusan. Si Lando ay sumandal sa pinto ng bus, nagmamasid. Mula sa salamin ng bus, nakita niyang ang mga kaluluwang dati nawawala ay naging maligaya, nakangiti at muling naglakbay sa daan ng buhay. Siya ang huling saksi, ang huling guro ng mga hindi na muling babalik. Sa huling sandali, ang bus 200 ay naglaho sa kalangitan. At ang mga kaluluwang naglakbay dito ay naglakbay din sa liwanag. Sa kabila ng dilim, sa kabila ng takot, natutunan nila ang isang bagay. Ang bawat biyahe ay may pagkakataon. May muling pagkakataon. At sa huling biyahe ng bus ng mga multo,
natutunan ng bawat kaluluwa na kahit ang pinakamadilim na kalsada ay may hanggang liwanag. Minsan, kailangan lang nating harapin ang ating mga takot at mga pagkakamali para matutunan kung paano magpatuloy. Hindi lahat ng nawawala ay nawawala magpakailanman. Minsan, ang mga kaluluwa na inaakala nating hindi na makakabalik ay muling naglalakbay sa paraan na hindi natin inaasahan. Sa buhay, minsan hindi tayo ang nagmamaneho, pero tayo ang pasahero. Walang huling biyahe basta't may pag-asa sa bawat hakbang. Sa bawat dilim, may liwanag na nag-aabang. Pero kailangan mong maglakbay, kailangan mong sumubok. At kung natutunan natin ang isang bagay mula sa bus ng mga multo, ito'y ang katapusan ng isang biyahe ay hindi kailanman ang huling pagkakataon. Minsan, ang pinakamatinding paglalakbay ay ang paglisan at pagbabalik sa sarili. Kaya, kung may mga pagkakataong pakiramdam mo'y naglalakbay ka na parang walang katapusan, tandaan mo lang, ang bus ng mga multo ay hindi lang basta biyahe. Ito'y isang paalala na hindi ka nag-iisa. Hanggang sa muling pag-alis, hanggang sa muling pagsakay, at sa huli, ang lahat ng kalsadang tinahak ay nagdadala sa iyo sa isang mas maliwanag na bukas. At syempre, sa mga ka-amazing na nakinig at sumabay sa bawat hakbang ng kwentong ito, maraming salamat. Salamat sa paglalakbay kasama ang bus ng mga multo, sa pagtangkilik at sa pagiging bahagi ng kwento. Kung nagustuhan ninyo ang mga hiwaga at kababalaghan ng ating biyahe, huwag kalimutan na sa bawat kwento, may mga hindi inaasahang aral na matutunan. Kayo ang dahilan kung bakit ang bawat biyahe ng kwento ay may kahulugan. Hindi lang kayo mga tagapakinig, kayo rin ang naging bahagi ng mga kaluluwang muling nabuhay. Hanggang sa susunod na biyahe, ka-amazing! Salamat sa pagtangkilik at sa pagsama sa mga kwentong nagdadala ng takot, saya at aral. Mabuhay ang kwento!